araw! Narito ako ngayon, si Teacher Rona, upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa nagagamit ang panghalip pamatlig. May-idea ka na ba kung ano ang ibig sabihin ng panghalip pamatlig? Kung wala pa, halika at samahan mo ako ating tuklasin kung paano at kailan natin dapat gamitin ang mga panghalip pamatlig. May mga panghalip na ipinapalit o inihahalili sa pangalang bagay o lugar na itinuturo. At ang tawag natin dito ay panghalip pamatlig. Ang ito, iyan, at iyon ay mga panghalip na pamatlig na ginagamit natin sa mga bagay. Ang mga salitang ito, iyan, at iyon ay mga salitang ginagamit sa pagtuturo ng mga bagay. Kailan natin gagamitin ang ito? Ginagamit ang ito sa pagtuturo ng bagay kung hawak o malapit sa nagsasalita. Halimbawa, pag-aralan natin ang larawan. Ano ang napapansin mo sa larawan? Hindi ba hawak ng bata ang mangga? Paano kaya sasabihin ng bata ito? Tingnan natin. Ang sabi niya, ang manggang ito ay bigay sa akin ni tatay. Anong panghalip pamatlig ang kanyang ginamit nung tinukoy niya yung mangga na hawak niya? Tama, ito ay ito. Pangalawang halimbawa, hahatiin ko sa 4 ang papel na ito. Hawak ba ng bata yung papel? Tama, kaya ang ginamit niya ay ito. Tandaan, ang ito ay ginagamit sa pagtuturo ng bagay kung hawak o malapit sa taong nagsasalita. Ang iyan naman, kailan natin gagamitin ang iyan? Ang iyan ay ginagamit kapag ang itinuturong bagay ay malayo sa nagsasalita, ngunit malapit naman sa iyong kinakausap. Halimbawa, nakikita mo ba ang larawan? Tama, hindi ba itinuturo ng bata yung mangga dun sa kanyang kausap? Napapansin mo ba na malapit yung mangga doon sa kanyang kausap? Tama, paano kaya niya ito sasabihin? Ang sabi niya, saan mo binili ang manggang iyan? Anong panghalip pamatlig ang ginamit niya nung itinuturo niya ang mangga? Tama, ito ay iyan. Dahil malayo sa kanya yung mangga, pero malapit sa kanyang kausap. At para sa ating pangalawang halimbawa, iyan ba ang bago mong bisikleta? Hawak ba nung taong nagsasalita ang bisikleta? Hindi ba? Dahil ito ay malapit sa kanyang kausap. Kaya ang kanyang ginamit ay iyan. Nauunawaan mo ba ang paggamit ng iyan? Tandaan, ginagamit ang iyan kapag itinuturong bagay ay malayo sa nagsasalita, ngunit malapit naman sa iyong kinakausap. At ang iyon. Kailan natin gagamitin ang iyon? Ginagamit natin ang iyon
kapag ang itinuturong bagay ay malayo sa nagsasalita at malayo din sa iyong kausap. Halimbawa nito, napapansin mo ba yung mangga na itinuturo nila? Malapit ba o malayo sa kanilang dalawang? Tama, malayo. Kaya ang kanilang gagamitin na panturo ay iyon. Ang sabi, kunin natin ang manggang iyon. Ano ang kanilang ginamit nung itinuro niya yung mangga? Tama, ang kanyang ginamit ay ang panghalip na iyon. Kasi malayo sa taong nagsasalita at malayo din sa taong kausap. At para sa ating pangalawang halimbawa, ang sabi ng bata, iyon siguro ang eroplanong sinasakyan ni tatay. Malapit ba yung eroplano doon sa batang nagsasalita? Hindi. Kaya ang kanyang ginamit ay iyon. Tandaan, ginagamit natin ang iyon kapag ang itinuturong bagay ay malayo sa nagsasalita o kaya naman ay malayo din sa iyong kausap. Maraming salamat sa iyong pakikinig at naway may natutunan ka sa ating aralin sa araw na ito. Paalam!